So ayan guys, no, mayroon tayo dito guys na inlet valve motor, no. So ang inlet valve motor natin guys, lalo na sa mga non-inverter, iba-iba guys yung design, iba-ibang mounting, no. Pero yung motor guys, same lang, no. Tulad nito, ito yung motor niya, ito ganito, no. Yung iba nito guys, yung mga thread type, no, or yung may mga thread, no. Iba naman mga ganito, no. So basta non-inverter guys yung inyong washing machine, lahat ng motor nito guys, isa lang yung sukat, no? Same lang yung reading, paano natin i-test, no? Basta non-inverter, no? So, tulad nito guys, ayan. Ito po ay good na inlet valve, no? Ginagamit ito ng mga Samsung, no? So, bago ito guys. So, ito naman, mayroon tayo ditong sira na inlet valve, no? So, ipapakita ko lang sa inyo guys kung anong tamang reading ng isang good na inlet valve, no? Kasi marami pa rin nagtatanong sa atin, no? Sa ating YouTube channel, kung ano ba talaga ang reading ng ating inlet valve, no? So mayroon tayo ditong digital tester na titestingan natin. Mayroon din tayong analog, no? Kasi yung iba wala silang digital, kaya analog ang gamit. Hindi nila makuha i-test yung isang inlet valve kung good or bad, no? So ngayon ito po unahin natin guys, no? Ito yung sira, no? Ito yung sira guys, no? Ayan. So sukatin natin to guys, ayan, no? Lalagay lang natin siya sa ohms, yung ating tester guys. Ayan, lagay natin sa ohms. Ayan. So, i-read natin siya. Ayan. Kung makita nyo guys. Ayan, oh. Ayan, kung mapansin nyo guys, oh. 22 or 21 ohms yung reading. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin guys, sira ito, no? So, yan po yung pinaka reading niya. 21 ohms, no? Sira na po 'yan. Ayan. So ang good na inlet valve guys, ito po, no? Ito yung tamang reading niyan. Ayan. Ayusin na natin para makatusok tayo ng maayos. Ayan. Tukan natin. Ayan guys, oh. Mapansin nyo guys, ilawan natin. Ayan. Yan, oh. 4.8 kilo ohms, no? So yan po. So, ang reading nitong mga ganitong motor guys, nag-range lang yan sa 3.9 hanggang 5, no? So, ibig sabihin, good pa yon. Pero pag nasa 3.8 na, medyo alanganin na yon, no? Pasira na yon. Or pag 5 above na guys, pasira na po yung inlet valve, no? Ayan. So, kilo ohms guys yung nakukuha natin. So, basta ang range nito guys, 3.9 hanggang 5 kilo ohms, no? So, yun po ang good reading ng isang inlet valve na bago. No? So, kung mapansin nyo, ang itong sira na guys, ayan, nasa, ayan, 21 ohms lang. No? So, ibig sabihin, shortage na ito guys. Ayan. So, ngayon, kung mapansin nyo guys, ito guys, pwede nyo itong palitan yung motor, no? Tulad nito, yung mga hindi siya naka-bolt type, palitan nyo siya nito, no? Tulad nito, ito yung ipalit nyo, sasalpak nyo lang naman yan. Yan, pwede nyo makuha sa mga lumang ganito nyo. So, huwag nyo itapon yung mga lumang ganito nyo guys. Kasi may isa pang gumagana dyan na pwede nyo pang magamit, no? So, yun po ang paggamit ng tester na digital, no? So, digital. Ngayon, pupunta naman tayo doon sa analog tester. Yung analog tester natin guys, ito, yan. So, ang gagawin nyo lang, iset nyo lang yan siya sa times 1, no? So, iset natin siya sa times 1, ayan. Tapos i-set natin, ayan, yan. So susukatin natin ngayon yung sira, no? Unahin natin tong sira. Itong sira, guys. Unahin natin tong sira. Sukat, ayan. Continuity. Ayan, kung mapansin nyo guys, ayan, no? Ayan, no? May palo, no? So hindi lahat na pumapalo ay good, no? Ayan, may palo siya sa times 1. So ibig sabihin guys, sira na itong ating inlet valve, no? Kasi pumalo na siya doon sa times 1. So, dapat wala yan siyang palo, no? Ito, tulad nito yung bago. Yan, lalagay natin sa times 1, guys, no? Yan. Kung mapansin nyo, guys, yung, ayusin natin. Ayan. Kung mapansin nyo, guys, sa times 1, guys, wala siyang palo, no? Yan, no? Kalagay sa ano yan, ha? Yan, medyo mahirap lang itutok. Yan. Yan. So, wala siyang palo. So, ibig sabihin, hindi siya shortage, no? So, ngayon, ilipat natin siya sa times 1 key. Ayan.
Sa times 1 key guys, ayan o. Pansin nyo guys, ayan o. Nagkakaroon siya ng palo, no? Ayan. So, doon siya dapat nagkaroon ng palo. So, ngayon, nung nilipat nyo sa times 1 key, walang palo yung inlet valve. Ibig sabihin, sira din, no? Pagdating ng 1 key, dapat may palo siya na resistance. May nabasa siyang resistance. So, ayan guys, o. Kung mapansin nyo, ayan o. Kung tingnan natin sa tester, ayan guys, ayan. Sa mga magaling mag-reading ng tester. Sa times 1 key, nasa 4 lang siya, no? Sa 4.7 something, ayan. Sa mga magaling magbasa ng digital, ng analog tester. Ayan. So, dapat, pag naka times 1, wala siyang palo, no? Kasi yung iba, nagbi-message sa atin, mayroon naman daw palo. So, hindi natin alam kung saan nila tines, anong range ba ng tester. So, ayan guys, oh. Wala siyang palo. So, ibig sabihin guys, pag walang palo yan, good yan, no? Then, hindi pa natin masabing good, no? Kasi baka mamaya wala na talaga siyang resistance. So, kailangan, pag nilagay nyo sa times 10, wala siyang palo. Then, ilipat nyo siya ng times 20, multiply by 1 key. Dapat saka siya magkaroon ng palo, guys. Ayan, oh. Ayan, magkaroon siya ng palo. So, pag wala siyang palo, guys, sa lahat, no? Ilagay nyo sa 10, sa 1K, wala siyang palo, ibig sabihin, sira din yung inlet valve nyo, no? So, ayan. So, tandaan nyo lang guys, no? Ulitin ko lang, no? Kapag ito ay ang good inlet valve, ay sinukat nyo sa times 1. Dito, example, sa times 1, nagkaroon yan siya ng palo, no? Nagkaroon siya ng reading. Ayan. Kung nilagay nyo dyan, ibig sabihin, sira yung inlet valve nyo, no? Ngayon, kapag nilipat nyo sa times 10, times 1K, kung ilipat nyo naman, ngayon pag hindi siya nagkaroon ng palo, sira din. No? So, dapat meron siyang palo. Ayan guys, oh. Ayan. So, kung walang palo yan, ibig sabihin, sira yung ating inlet valve. No? So, sana po makatulong yung video natin, no? Lalo sa mga nagtatanong, no? Kung paano isukat yung inlet valve motor, no? So, ito po ay applicable sa lahat ng non-inverter, no? Same reading lang sila. Lahat ng non-inverter washing machine ay same reading lang pagdating sa inlet valve motor, no? So, ayan. So, ngayon, sa mga gusto naghahanap din pala ng parts nito, no? Available din to sa amin. Message lang po kayo kung kailangan nyo ng mga parts ng washing machine. Available po sa atin. Message kayo sa ating Facebook na Nurture Vlog, no? Sa atin din yon, no? Message kayo doon. Ayan. So, sana po makatulong yung video natin, no? Kung paano sumukat or mag-read ng isang inlet valve motor, no? So, hindi lang sa lahat ng brand ito, guys, no? So, ito kasi ang pinakita natin ay pang Samsung ito. Pero lahat naman, same lang yan. Basta non-inverter, same lang yung mga motor niyan. Same reading lang yan guys, no? Ayan. So, ayan, sana, no? Huwag niyo pong kalimutan, i-subscribe ang ating channel para updated kayo sa aming mga vlog na ilalabas, no? Ayan, marami pa tayong mga video guys na ilalabas na para makapagbigay ng kaalaman sa iba, no? So, himay-himayin natin guys lahat ng natutunan namin, no? Para maituro din sa inyo. Para yung mga baguhang technician, matuto din kung paano mag-troubleshoot or mag-repair ng mga washing machine, no? So, sa mga mahilig mag-DIY, kayang-kaya din nila ito, guys. Okay, guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!